Nakita ko sa isang vlogger, Aspira brand. Made in Indonesia rin siya, kagaya nung Yamaha parts. So gusto ko lang itry kung okay din yung performance nito, kasi base dun sa mga review, okay naman si Aspira, pero napakalaki ng difference siya sa price, napakalaki ng na-save. Kasi si Yamaha is nasa 500 yung original brake pad, yung OEM pad. Pero ito si Aspira is nasa 150 lang. Same siya na made in Indonesia. So siguro magiging parehas lang din ang performance. So itatry ko to. Kung okay, go tayo rito. Kung hindi, balik tayo kay Yamaha OEM. So tara, ikabit natin to. Dalawang bolt lang naman yung kakalasin natin dito. Siyempre DIY na naman tayo mga master. Nagtitipid tayo. Siyempre bukod sa pagtitipid, gusto rin nating matutunan yung mga bagay na kayang-kaya naman nating gawin. So mahirap din kasi yung sakay lang tayo ng sakay, basic maintenance hindi natin alam. So malaking bagay para sa atin itong mga rider na kahit paano meron tayong konting alam pag may-maintain ng motor natin. Ayan, eto na ngayon yung brake pad natin. So itong brake pad na to, replacement na rin to, no? Yamamoto yung brand. 2 years mahigit na to. Eto pa. At may hindi naman siya makapal, pero sa 2 years niya, kita ba? Sa 2 years niya, 2 years kong ginamit, ganito pa natira. So di ko alam kung made saan to, basta nabili ko lang to before, nagtry ako. Parang wala pa yatang 200 pesos to. Yung 200 pesos ko lumampas ng 2 taon. And okay naman yung performance niya. So tara, palitan natin itong Aspira. So itong cylinder nga pala natin, syempre manipis yung brake pad natin. Tumutulak siya palabas, ano? So ngayon, wag natin, dahil bago yung brake pad natin, wag natin siyang pupersahin ng ganito, nang basta lang natin itutulak. So mas maganda kung bubuksan natin yung reservoir para yung pressure ma-release sa ibabaw bago natin to itulak. Kasi mahirapan tayo nang basta lang natin itong itutulak kung sarado yung reservoir. So kalasin muna natin yung reservoir. So kailangan natin itong buksan. Ito yung sinasabi ko kanina. Kailangan natin siyang buksan, tanggalin tong takip, para pag tinulak natin yung yan, hulog pa, di tayo mahirapan yun. So yan, bukas na yung kabila, yung ibabaw, yung balik natin yung dalawang lumang pad. So yun yung sundutin natin para hindi masira yung cylinder bago natin ibalik. So madali lang yung pagtulak kasi nakarelease yung walang pressure sa ibabaw. So nilubog na natin yung cylinder, pwede na natin ikabit yung bagong pad. So shoutout nga pala kay Edwin Rimas ng Bagong Bayan, Tanawan City. Shoutout sa iyo brother, ride safe lagi. Isa rin tong magmumotor si brother Edwin. Brother Edwin, check mo rin yung brake pad mo, baka kalbo na rin. Yung brake pad ha, ang kalbo, hindi yung rider. So ito na, buksan na natin tong bagong brake pad natin, yung Aspira. Try natin to kung okay. So ito yung Aspira. Mukhang okay din naman yung quality niya, oh. Pero syempre hindi natin masasabi yung quality niya hanggat hindi natin nagagamit. So sabi ko nga, pag okay yung performance niya, go tayo rito. Kung hindi, babalik tayo kay OEM ni Yamaha. So try, kabit na natin to doon. Ganito lang yung pagpapalit ng brake pad. Napakasimple to. Kayang-kaya natin tong i-DIY lagi kahit hindi tayo mekaniko. Kailangan meron tayong konting alam sa pag-maintain ng ating motor. So para hindi tayo gugulat, bigla na lang tayo nasisiraan. So kailangan meron tayong konting alam. Yung mga basic maintenance man lang. Kaya natin to mga master. So okay na, testingin natin kung pakagat tong bagong brake pad natin. Start natin, testing. Ayos, medyo kapit pa lang kasi medyo makapal pa yung pad. So pag nagasgas yan, medyo pipray wheel na rin yan. So let's go!